Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kino-consolidate pa Mhm. namin lahat. At in due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after, no? Pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasubmit sa akin eh. Mhm. You mean Yeah, oo. ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay Hindi, makikita? Mhm. pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas. Mhm. Ipapadala na lang namin sa kanya. O isasabit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Mhm. Although nagpasabi na ako, oo. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahihintay ko nga na kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, Mhm. hopefully next week. Baka next week. Okay. But Mayor, So may in we due know time. kung ano po itong mga Kasi, yeah. Kasi, kwan naman si kwan eh. Very enthusiastic naman si Presidente Mhm. na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang? Nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa. Naghihintay pa Mhm. ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes. Mostly mga anomalies pa. Tapos Mhm. makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na Mhm. makikinabang doon. No? Opo. Anomalies like, ano po mga example nito sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga Mhm. overpricing ng mga sheet piles, Mhm. yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang. Kumbaga, instead na yung mamahalin, Mhm. ida-downgrade nila kasi nga yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento, Mhm. Kasi nga malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila eh. Mhm. Kaya hahabulin nila ngayon kung sakasakali man na sa laki ng porsyento ba, hindi naman kasali dun sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya ang una kong tanong sa kanya, sa kanila is, kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Sir, isa-substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, Mhm. gano'n. Oo, kaya dadayain nila katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na ang lumabas doon isang metro na na sheet pile. Tanong ko kagad na ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano Mhm. lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputulin mo. Ibig sabihin, talagang 1 meter lang ang nilagay. Mhm. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo na sinasabi sa inyo Yeah, kung mga ano yung... kontratista, oo, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Have you heard the same scheme sir? At baka may iba pa na... Yes, Oo. maraming scheme kasi yan, maraming scheme George, yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Mm. Pero kung yung congressman contractor, yun, mga arbor talaga siya ng na lisensya. Mhm. Tapos o-offeran na lang niya yung gagamitin yung lisensya ng isang contractor, tapos sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty, Mhm. 3%, na royalty. Tapos sasabihin na lang niya na bibigyan na lang kita ng project na multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na kontraktor, Mhm. Meron naman yung talagang kongrehista na
na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya dun sa kanilang pork barrel. No? Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. Nandyan na ngayon yung pass-through o tinatawag o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sino ang nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Tapos, yung implementing agency gets around 7%, 3% doon sa mga sabak, Bids and Awards Committee, tapos another 3% doon sa mga winning bidders kasi losing bidders kasi nga rig bidding yan eh. Assuming na 4 yung natalong bidders o bibigyan na lang sila ng winning contractor na 3% o hati-hati na kayo diyan. But Mayor, tapos yung 1%. Yung binabanggit niyo pong Sige lang, okay. Yung 25% po na sinasabi niyong aakyat sa taas, saan po itong taas sa itong binabanggit niyo? Up to what level? Well, ang sinasabi nila sa akin, mga APRO, sabi nila sa akin. Bahala na kayo siguro. Kilala nyo naman siguro kung ibig sabihin ng APRO. APRO, sir, meaning sa mga committee, sa Senado at saka sa Kongreso. Your guess is as good as mine, George. Well, anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, well, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon. Nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga Wala pagdinig? pa naman. Wala pa. Wala pa naman. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw George, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Sir, another thing. Another thing, kasi may mga pinag-uusapan po na yung mga congressman, may mga kamag-anak din na may mga ari ng mga contractor din sila. No? At si Senator Chis Escudero, sinabi niya na dapat siguro ay hindi natin ito gawin. What can you say about this? Tama naman, kasi ang iba-iba kasing klase yan na mambabatas. When it comes to, yan sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, idadivest nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. No? Pangalawa, yung mga congressman na nakita nila na masarap pala maging contractor. So naging contractor sila. No? Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor, pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. So yun siguro yung tinutukoy ni Senator Escudero. Alright, sige po. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Maraming salamat din, George.